Ayan, magandang araw sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Nako, breaking news po. Talagang iiyak nito si Tito Soto mga kababayan. Ito po gulat na gulat si Tito Soto. Bakit ho kaya? So alamin po natin mga kababayan. Ayan. Ito po ay post ng ang balita ngayon. Ipinost po nila ito 4 hours ago. Sapagkat itong si Tito Soto mga bayan ay nakatakdang sampahan ng kasong indirect contempt. Siguro ito yung may kaugnayan doon po sa kanyang mga naging pahayag na parang kine-question niya yun pong naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay doon po sa pagdeklara na unconstitutional yun pong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi kung maalala nyo, parang nagmamagaling, akala mo abogado itong si Senate President Tito Soto, akala mo abogado, nagmamagaling, akala mo magaling pa siya, dito sa mga judge, mga bayan. So ngayon ay nakatakda siyang sampahan ng kasong indirect contempt. So basahin ko po sa inyo ito pong detalye ng post ng ang balita ngayon na may kaugnayan nga po dito sa nakatakdang pagsampa ng kaso dito kay Senate President Tito Soto. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Isang grupo ng mga abogado ang naghahanda umanong magsampa ng petisyon sa Korte Suprema laban kay Senate President Vicente Tito Soto III kaugnay ng umano'y mga pahayag nito na itinuturing na paglapastangan sa hudikatura. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ihahain ang petisyon na humihiling na ideklara si Soto na guilty sa indirect contempt dahil sa mga komentong umano'y lumampas sa saklaw ng malayang pagpapahayag ng opinyon. Paliwanag ni Topacio, bagamat pinapayagan ang kritisismo sa mga desisyon ng korte, may malinaw na hangganan ito, lalo na kung nagmumula sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan na inaasahang magtataguyod ng respeto sa mga institusyon ng Estado. Dagdag pa niya, ang anumang pahayag na maaaring magpahina sa kredibilidad ng Korte Suprema ay may seryosong implikasyon sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Totoo naman po mga bayan, na talagang magpapahina sa kredibilidad ng Korte Suprema yun pong mga pahayag nitong si Tito Soto mga bayan. Sapagkat kagaya ng sinabi ko kanina, kine-question nitong si Tito Soto yun pong naging desisyon ng Korte Suprema, ng Supreme Court. Kataas-taas ang hukuman na yan, question pa nitong si Tito Soto mga bayan. Talagang mawawalan ng niwawalan niya ng kredibilidad ang Korte Suprema dahil sa kanyang mga naging komento. Kasi nagmamagaling itong si Tito Soto mga bayan, akala mo abogado, akala mo magaling pa siya sa abogado mga bayan, Dagdag pa niya, ang anumang pahayag na maaaring magpahina sa kredibilidad ng Korte Suprema ay may seryosong implikasyon sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Totoo po, may implikasyon po yan sa tiwala ng publiko sa hustisya. Ibig sabihin ay parang mababawasan yung tiwala ng publiko na baka hindi na nila makamit yung hustisya.
kasi pinapababa yung kredibilidad ng Korte Suprema dahil sa mga naging komento nitong si Tito Soto. Sa ngayon ay inaasang ihahain ang petisyon sa mga susunod na araw habang patuloy na binabantayan ng publiko ang posibleng epekto nito sa relasyon ng lehislatura at hudikatura. Nako, talagang karma is real. Gulat na gulat itong si Tito Soto, mga bayan. Abangan na lang po natin, mga bayan, kapag naisampa na yung kasong indirect contempt dito po kay Tito Sen. Baka mag-itbulaga naman, ha. So basahin po natin, mga bayan, ito pong komento ng atin pong mga kabayan kaugnay po dito sa post na ito ng Ang Balita Ngayon. Sabi ni Morales Riza, deserve mo yan, Tota Soto. Tota pala yung tawag sa'yo, ha, mga bayan. Ito pa, sabi ni Redempto Tamse Baluyos, dapat before pa, but it's no late. Karma is coming. Sabi ni Redempto. Talagang marami po yung gusto na makasuhan itong si Tito Soto kaugnay sa kanyang mga naging komento. Ayan. Ito pa yung sabi nitong si Girle Abretiguen. Wow, excited to hear how he answer in front of the lawyers. Clap, clap, clap. Nako, mga abogado yung kanyang makakaharap dito, mga bayan. Nako, ano kaya yung magiging sagot nitong si Tito Soto kapag nakaharap na niya yung mga abogado na nagsampa o magsasampa nitong kasong indirect contempt laban po sa kanya o dito kay Tito Soto, mga kabayan. Ayan, ito pa po. Deserve, karma is waving, sabi ni Ros E. Bascas. Ito po yung sabi nitong si Benz Velasco. Ito yung sinasabing constitution crisis, abolish ang Senado at Kongreso, palitan ng mga tunay na abogado ang mga mambabatas. Nagiging kingkoy na ang mataas na at mababang kapulungan dahil sa korupsyon para pagtakban ang mga magnanakaw na politiko. Baguhin na ang sistema ng gobyerno, sabi nitong si Benz Velasco. Talagang marami ang natutuwa, mga bayan, kung matutuloy itong pagsampa ng kasong indirect contempt laban po dito kay Senate President Tito Soto. So abangan po natin, mga bayan, kung yan po ay kung talagang makakasuhan itong si Tito Soto. Ayan. So maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dyan muna yung ating balita. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang gabi, magandang araw, at ingat po tayong lahat, mga kababayan.